Ang luma at maingay na bentilador sa kusina ay umiyugong habang umaandar. Habang hinuhugasan ko ang mga gulay sa malamig na tubig na galing sa gripo, dahan-dahang nawawala ang init sa aking mga daliri. Mula sa labas ng bintana, naririnig ko ang ingay ng gapreno ng tricycle na dumadaan sa kalsada tuwing takip silim. May naamoy akong matamis at maalat na adobo na niluluto mula sa bahay ng pitbahay. Ito ang tanawin ng mainit na pamilya tuwing dapit hapon na dati kong nakikita. Ngunit sa loob ng bahay na ito, wala ni katiting na init ng pagmamahal. Narinig ko ang mayaba sa pasilyo na tila nakmamadali. Papalapit na ang aking biyenan na si Doña Salud. Sa gulat, napahigpit ang hawak ko sa kutsilyong gamit ko. Bumili ka na naman ba murang karne sa palengke? Ang boses na ibinato niya mula sa aking likuran ay kasinlamig ng yelo. Paglingon ko, nakita ko siyang nakahalukip-kip at matalim na nakatingin sa aking mga kamay. Nagtatrabaho ang anak ko hanggang gabi para kumita ng pera. Sa pagpapakain mo ng ganitong klaseng ang pagkain na pangmahirap, sisirain mo ang katawan ng anak ko. Huminga ako ng malalim at tahimik na yumuko. Pasensya na po, mama. Medyo gipit po kasi ang budget ngayong buwan. Bago pa ako makatapos magpaliwanag, napailing na lang siya. Puro kadahilan, kaya nakakahiya ang nga babaeng lumaki sa walang pinag-aralan na pamilya. Ang kanyang masalita ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Palagi niyang minamaliit ang aking pamilya dahil nagmamay-ari lang kami nun ng maliit na sari-sari store. Ang pamilya niya daw ay galing sa angkan ng makilalang haciendero sa probinsya. Kahit lumana at walang bakas ng karangyaan ang bahay nila ngayon, ang tingin nila sa sarili nila at ang kanilang pride ay abnormal na mataas. Bumukas ang pinto sa harap at kumalansing ang susi. Nandito na kami. Dumating na ang high school student na si Leo at middle school student na si Joy. Sa sandaling marinig ko ang kanilang maboses, medyo nawala ang tensyon sa aking naninigas na balikat. Ngunit lalong sumimangot ang mukha ni Doña Salud. Ang ingay niyo. Talagang wala kayong modo. Manang-mana sa nanay niyo. Pagkasabi niya nun sa boses na rinig ng gabata, bumalik na si Doña Salud sa kanyang kwarto. Si Leo at Joy ay tumingin sa akin sa kusina at tumango ng bahagya. Sa loob ng bahay na ito, silang dalawa lang ang nagmamalasakit sa akin. Pilit akong ngumiti at sinabing, "Welcome home." Bandang alas 7 gabi, dumating ang asawa kong si Ramon. Sa sandaling bumukas ang pinto, mabilis ding bumukas ang pinto ng kwarto ni Doña Salud. "Ramon anak, nandiyan ka na pala. Pagod ka siguro." Ang masungit niyang mukha kanina ay napalitan ng matamis na ngiti. Habang binababa ni Ramon ang kanyang bag, tamat niyang pinaluwag ang kanyang kurbata. "Hay, nakakapagod. Inihahanda ko na ang hapag-kainan habang iniinit ang sabaw." Pakaupo ni Ramon. Bumuntong hininga siya nang makita ang ulam. "Baboy na naman? Hindi ka ba marunong maglutong mas espesyal?" Agad namang sumang-ayon si Doña Salud. "Tama ka. Kahit anong sabihin ko kay Elena, hindi niya iniintindi." Nanatili akong nakatayo hawak ang tray. Kaya gipit ang budget ay dahil binawasan ng sobra ni Ramon ang perang binibigay niya sa bahay. Ang dahilan niya ay mahina daw ang kitang kumpanya. Kaya kinukuha ko na lang sa sarili kong ipon ang panggastos para magkasya. Sa kabila nito, ni hindi man lang tinitinan ni Ramon ang aking paghihirap. Kung may reklamo siya, bakit hindi siya ang magluto? Tiningnan ako ni Ramon ng masama at tahimik na nagsimulang kumain. Nilunok ko na lang ang aking masasabihin at tahimik na umupo sa aking pwesto. Pagkatapos maglipit ng pinakainan, isasabit ko sana ang hinubat na jacket ni Ramon sa hanger. Nang sandaling iyon, may narinig akong kaluskos ng papel mula sa bulsa sa loob. Nang dukutin ko ito, naramdaman ng daliri ko ang isang maliit na pirasong papel. Pagkalabas ko, nakita kong resibo itong isang restaurant. Isang mamahaling French restaurant sa BGC ang lugar. Ang halaga ay mahigit 5,000 piso. Ang petsa ay kagabi. Sabi ni Ramon ay may biglaang overtime siya kagabi kaya hating gabi na siya nakauwi. Saglit akong nakalimot huminga habang nakatitik sa resibo.
Bukod dito may namoy akong matapang at matamis na pabango mula sa kwelyo ang kanyang jacket. Hindi ito ang amoy ngang fabric conditioner na karaniwan kong gamit. Malinaw na ito ay amoy ngang mamahaling pabango ngang babay. Nagsimulang bumilis ang tibok ngang puso ko. Ngunit tahimik kong ibinalik ang resibo sa bulsa. Kung kukomprontahin ko siya ngayon, baliktarin lang niya, ako at magagalit. Natutunan ko na sa mga nakaraang buwan na kung kikilos ako base sa emosyon, ako lang ang madedehado. Hating gabi na, at nakakatakot ang katahimikan sa lupngang lumang bahay. Mula sa kabilang kwarto, naririnig ko ang mahinahong pahinga ng mga bata habang natutulog. Nakatiti lang ako sa kisame habang nakahiga sa malamig na kama. Ang bahay na ito ay naipundar gamit ang parang iniwan ng magayumaong magulang ko bilang down payment. Ang titulo ay nakapangalan sa aming dalawa ni Ramon. Noon, naniwala ako na makakabuo kami ng masayang pamilya dito. Ang sapilitang pagtira ni Doña Salud dito ay nangyari agad pagkatapos may patayo ang bahay. Mula noon, nagsimula na ang malaimpyernong araw-araw ko. Sunod-sunuran si Ramon kay Doña Salud, at sinimulan nila akong tratuhin na parang katulong. Nagtiis ako para lang maprotektahan ang nga anak ko. Pero malapit na maubos ang pasensya ko. Tumunok ang sahig sa pasilyo. May naglalakat. Pinigil ko ang aking pahinga at nakinig habang nasa ilalim ng kumot. Tumigil ang nga yaba sa harap ng kwarto ni Doña Salud. Narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto. Boses ni Ramon. Ma, gising ka pa ba? Bulungan sa hating gabi. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad sa malamig na sahig ng walang ingay. Narinig ko ang usapan nila mula sa siwang ng pinto. Yung parang iniwan ng mga magulang ng babaeng yon, dapat may natitira pa. Narinig ko ang mababa at tila gumagapang na boses ni Doña Salud. Alam ko. Hahanapin ko ang mga passbook at ililipat ko sa account natin. Sa mga salitang iyon ni Ramon, naramdaman kong nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Kinabukasan, nakunwari akong walang alam habang nahahanda sa pagtatapon ng basura. Nang kukunin ko na ang mabasurang papel mula sa basurahan sa kwarto ni Doña Salud, may nakita akong hindi pamilyar na puting sobre na nakagumon sa ilalim ng basurahan. Nang buksan ko ito, nakita kong nakaimprenta sa sender ang pangalan ng isang law firm sa Makati. At sa likod ng sobre, may nakasulat na memo sa magulong sulat kamay ni Ramon. Proseso para mapalaya si Elena sa bahay. Sa sandaling makita ko ang mga salitang iyon, para akong nawalan ng hangin sa baga. Ang pamilyang pilit kong pinaniniwalaan ay matagal na palang wasak. Sa nangginjinig na kamay, mabilis at tahimik kong gizinuksok ang sobre sa malalim na bulsa ang gaking apron. Walang oras para umiyak. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang kinabukasan ng mga anak ko. Ang amoyng lumang insenso mula sa altar ay masangsang sa ilong. Ang regular na tunog ng lumang orasan sa dingding ay umaalingaw sa walang taong sala. Ang sikat ng araw tuwing hapon na tumatama sa balkonahe ay mahina, at ang lumang sahig ay malamig sa paa. Nakaupo ako sa sofa. Nakatitig muli sa puting sobre na isinuksok ko sa bulsa ng apron kanina. Ang nakaimprentang Makati sa sobre, at ang nakasulat sa likod na proseso para mapalaya si Elena sa bahay. Kahit ilang beses kong tingnan, hindi nagbabago ang masalita. Seryoso si Ramon na palayasin ako sa bahay na ito. Sa bahay na naipundar gamit ang down payment na iniwan ng mga magulang ko. Biglang may narinig akong malakas na kalabok mula sa ikalawang palapak. Sinundan ito ng padabog na pagbubukas at pagsasara ng mga drawer. Hindi ito sa kwarto ni Doña Salud. Ito ay sa kwarto namin ni Ramon. Kinabahan ako at dahan-dahang umakyat ng hagdan para walang ingay. Sumilip ako sa siwang ng pinto na bahagyang nakabukas at nakita kong hinahaluho ni Doña Salud ang aking lumang aparador. Ang aking magamit ay nakakalat sa buong kwarto. Kahit ang malumang alahas na ibinigay sa akin ng nanay ko nung ikinasal kami, na sinabi niyang ibenta ko kapag nagipit ako, ay nakatapon sa sahig. Saan ba itinago ng babaeng yon? Ang bulong ni Doña Salud ay nakakatakot na umaalingaw sa tahimik na kwarto.
Ang hinahanap niya na may nanlilisik na mata ay walang iba kundi ang manga bank at titulo na iniwan ng aking mamagulang. Pinigil ko ang aking pahinga at sumandal sa pader. Ilang sandali akong nagmasit, ngunit nang makita kong ihagis niya ang importanteng sewing box na pamana ang aking ina, hindi na ako nakapagpigil. Mama, ano pong ginagawa niyo? Pilit kong pinakalma ang aking boses at pumasok sa kwarto. Saglit na nagulat si Doña Salud, pero agad siyang lumingon at tiningnan ako nga masama. Naglilikpit lang ako. Talagang hindi ka marunong mag-ayos ng gamit. Pagkasabi nun. Sinadya niyang sipain ang sewing box ng nanay ko. Kumalat sa sahig ang iba't ibang kulay na sinulit at karayom. Isang litrato namin ng yumaong kong ina nung bata pa ako ang walang ngawang natapakan ng kanyang sinalas. Narinig ko ang tuno ng pagkabiyak ng isang mahalagang bagay sa kaibuturan ng aking puso. Huwag niyo pong galawin yan. Halos gumapang ako para pulutin ang litrato. Tumawa lang si Doña Salud, sinabing ang dugyot, at lumabas ng kwarto. Naiwan ako at sa nanginginig na kamay, tiningnan ko ang sikretong taguan sa likod ng aparador. Hindi niya nahanap ang dobleng sahig na maingat na ginawa. Ligtas ang ngabang book at titulo. Ngunit naramdaman ko ang malamig na pawis na tumulo sa aking likod. Ang kilos ng mainang yon ay siguradong lalo pang lalala. Pagdating ng hapon, umuwi na sina Leo at Joy galing eskwela. Nakauwi na sila at nakauniporma pa nang pumunta sila sa kusina para tulungan ako. Ma, namumutla ka. Magpahinga ka muna kaya. Ang malambing na sabi ni Joy. Napayuko ako para itago ang aking mga mata. Ayos lang ako. Salamat. Sige na, gawin niyo na ang ma-assignment niyo. Pilit akong ngumiti para papuntahin sila sa kanilang kwarto. Ayokong makita mga batang ito ang pangit na away ng mga matatanda. Muli kong binuo ang aking desisyon habang nagmamadaling maghanda ng hapunan. Nang gabing iyon, umuwi si Ramon bago mag-alas 8. May dala siyang paper bag galing sa isang sikat na mall. Ma, di ba gusto mo to? Ang inilabas ni Ramon ay isang kahon ng mamahaling imported na tsokolate at kakanin. Tuwang-tuwa si Doña Salud at agad itong inilagay sa harap ng altar. Ni hindi man lang niya kami tinapunan ng tingin ng gabata. Pa, welcome home. Bati ni Leo habang nag-alangan pero maikling ahlang ang sagot ni Ramon. Nakita ko ang malungkot na pagsuko sa mga mata ni Leo habang nakatingin sa likod ng kanyang ama. Hindi ko pwedeng hayaang maramdaman ng mga anak ko ang ganitong kawalang hiyaan. Isang tahimik at malamig na apoy ang nagsimulang magliyab sa aking puso na iba sa dati. Hating gabi. Habang naliligo si Ramon, umugong ang kanyang smartphone na nakapatong sa labas ng banyo. Umilaw ang screen at lumabas ang notification ng bagong mensahe. Karaniwan ay hindi ko tinitingnan ng cellphone ng iba. Pero dahil sa resibo kagabi, para akong nahila ng hindi nakikitang sinulit para silipin ang screen. Ang nagpadala ng mensahe ay isang babae na nangangalang Clarissa. Bukas ng gabi, hihintayin kita sa dating hotel. Tapusin mo na agad ang tungkol sa asawa mo. Ang dalawang linyang iyon ay tumata sa aking isipan. Tapusin. Para sa kanila, hindi na ako pamilya na makakasama sa buhay, kundi isang hadlang na dapat itapon. Agad kong kinuha ang luma kong smartphone at kinunan ng litrato ang screen. Nanginginig ang kamay ko kaya ilang beses lumabo ang kuha. Pero nagawa kong makakuha ng ebidensya. Tumigil ang tunog ng tubig at naramdaman kong palabas na si Ramon ng banyo. Nagmadali akong bumalik sa sala at inayos ang gilid ng sofa na parang walang nangyari. Kinabukasan, nang umalis sina Ramon at Doña Salud, naiwan akong mag-isa sa bahay at nagpasya akong tingnan ang lugar na matagal ko nang gustong imbestigahan. Ito ay ang itim na kabinet na hinding-hindi pinapahawakan sa akin ni Ramon. Alam kong dito nakatago ang mga importanteng dokumento niya. May duplicate key ako na palihim kong ipinagawa noong minsang nalasing siya at nahulog niya ang susi. Iinasok ko ang malamig na susi at dahan-dahang pinihit. Kumalansing ito at bumukas ang pinakababang drawer. May ilang makapal na folder sa loob. Sa gitna ng mga insurance papers at dokumento ng kumpanya, may isang kulay brown na sobre na kahina-hinala.
Nang hugutin ko ang isang dokumento mula sa loob, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nandun ang mapapeles para sa annulment na may pumekeng pirma ko. At isang kasulatan ng pagbebenta ng bahay na ito sa isang hindi kilalang real estate company. Ang hangin sa opisina ni Ramon ay amoy alikabok at lumang papel. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana ay mas malakas na umaalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Mula sa loob ng bagong brown envelope, naramdaman ko ang magaspang na papel sa aking madaliri. Pinigil ko ang aking paghinga habang nakatitig sa pinekeng annulment papers at kasulatan ng pagbebenta ng bahay. Sa tabi ng pangalan ko ay may hindi pamilyar at mukhang murang pirma na gawa sa mumurahing ballpen. Bahagyang nanginig ang aking madaliri, pero nakakapaktaka na hindi ako naiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang tahimik na desisyon na bumaba sa aking sikmura na parang mabigat at malamig na tingga. Nang tingnan ko ang petsa, ang nakatakdang araw ng bentahan, ay eksaktong 1 buwan mula ngayon. Unti-unti na nilang isinasagawa ang paghahanda para palayasin ako. Sa sandaling iyon, narinig ko ang padabo na pagbubukas ng pinto sa harap sa unang palapag. Elena, nandiyan ka ba? Ang matinis na boses ni Doña Salud ay tumagos mula sa ibabang hagdan. Nataranta ako at kinuha ang aking smartphone para kunan ng ilang litrato ang madokumento. Kahit na naka-silent mode ang shutter sound, pakiramdam ko ay rinig hanggang sa labas ang tibok ng puso ko. Nagmadali akong ibinalik ang mga dokumento sa tamang pagkakasunod-sunod. At tahimik na isinara ang drawer ng cabinet. Pinihit ko ang susi. At naglakad palabas ng pasilyo ng walang ingay. Pagbaba kong hagdan, nakita kong inihagis ni Doña Salud ang basang payong sa may pintuan. Umuulan na, hindi mo pa rin sinisilong ang nga sinampay. Talagang wala kang silbi. Sa paanan niya habang nandidilat ay may maliit na lawa ang tubig ulan at putik. Pasensya na po. Isisilong ko na agad. Nang yumuko ako para dumaan sa gilid niya, may nahulog na kung ano mula sa hawak niyang paper bag na may makulay na disenyo. Isang matingkat na pulang lipstick na nasa itim at gintong lalagyan. Hindi gumagamit si Doña Salud ng ganong kabataang pampaganda. Ma, ito po. Nang akmang pupulutin ko ito, pinalo ni Doña Salud ang kamay ko gamit ang hawak niyang bag. Huwag mong hawakan yan. Gamit ang madumi mong kamay. Habang nagmamadali siyang pulutin ang lipstick, may bahid ng pagkatakot sa kanyang mukha sa isang iglap. Hinimas ko ang namumulang kamay ko at tahimik na pumunta sa sampayan. Paglabas ko sa balkonahe, humampas sa piski ko ang malamig na hangin at ulan. Pamilyar ako sa logo ng brand ng lipstick na yon. Ang babaeng nagngangalang Clarissa na nagpadala ng mensahe sa smartphone ni Ramon kagabi. Bakit hawak ni Doña Salud na parang importanteng bagay ang brand na gusto nga kabataang babae? Ang mahiwa-hiwalay na impormasyon ay nagsisimula ng maduktong-duktong sa isip ko. Nakakasakal ang hangin sa hapunan ng gabing iyon. Maikling text lang ang ipinadala ni Ramon na malalate daw siya ulit ng uwi. Nakaupo sa hapag-kainan sina Leo, Joy, at Doña Salud, habang tinutusok-tusok ni Doña Salud ang ulam niya. Pakanta-kanta pa siya habang nagsa-cellphone. Bushi si Ramon sa isang proyekto. Dapat magpasalamat kayo sa tatay niyo. Sinabi iyon ni Doña Salud sa maapo niya, pero parang balisa ang boses niya. Tahimik na kumakain si Leo, pero bigla siyang tumingala. Lola, ano yung paperback na yon? Tinuturo niya ang makulay na paperback na nakalagay sa sulok ng sala. Saglit na namutla ang mukha ni Doña Salud. Ano yan? Pinatago lang ng kaibigan ko. Huwag na kayong mag-alala diyan. Parang tumatakas na tumayo si Doña Salud, niyakap ang paperback at bumalik sa kanyang kwarto. Isang hindi natural na katahimikan ang bumalot sa aming mag-ina na naiwan. Malola, parang may kakaiba sa kanila nitong nakaraang araw, nag-aalalang bulong ni Joy. Ngumiti lang ako at sinabing ayos lang yan bilang sagot. Hating gabi na, patuloy pa rin ang ulan. At ang tunog ng tubig na dumadaloy sa alulod ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Nakaupo ako sa malamig na kama at pinalaki ko ang litrato na kinuha ko kanina sa screen ng cellphone ko. Ang pangalan ng
Real estate company na nakasulat sa kasulatan ng pagbebenta ng bahay ay Oyama Real Estate. Hinanap ko ang address ng kumpanyang iyon sa internet. Ang lumabas sa screen ay hindi isang magarang office building, kundi isang kwarto sa isang lumang gusali sa Maynila. Nang ipagpatuloy ko ang pagsasaliksik at makita ang pangalan ng kinatawan ng kumpanya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang pangalan ng kinatawan ay Oyama. Ito ang apelyido ni Doña Salud noong dalaga pa siya. Hindi lang ito simpleng pambababay o pang-aapi sa manugang. Ito ay isang planadong pagnanakaw-eng ari-arian na pinakaisahan ng biyenan ko, asawa ko, at isang hindi kilalang babay. Ang lipstick na yon ay malamang na regalo mula sa kabit na si Clarissa o isang ebidensya ng kanilang kasunduan. Ang kasamaan na nagbabalat kayong pamilya ay gumagapang mismo sa tabi ko. Nang yinig ako sa takot at niyakap ko ng mahigpit ang sarili kong mga braso. Nang sandaling iyon, biglang umilaw ang notification sa itaas ng screen ng smartphone ko. Galing kay Leo. Isang maikling mensahe mula sa anak kong dapat ay natutulog na sa kabilang kwarto. Nang makita ko ang masalitang lumabas sa screen, tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ma, kanina pa nakatayo si Lola sa labas ng pinto ng kwarto namin at nakikinig, hating gabi pa katilan ng ulan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay may amoy ng basang lupa at aspalto. Ang madaliri kong may hawak sa smartphone ay kasinlaming ng yelo. Ang maikling mensahe mula sa anak ko ay umiilaw sa screen. Nakikinig si Lola. Tahimik akong tumayo at dahan-dahang lumapit sa pinto papunta sa pasilyo. Sa kabilangang malabong salamin ng pinto, mayaninag akong anino ngang tao na nakadikit dito. Ang puso ko ay tumitibok napakalakas na parang wawasakin ang tadyang ko. Sa loob ng bahay na ito, kaming mag-iina ay binabantayan. Huminga akong malalim at mabilis na binuksan ang pinto. Ay! Sa madilim na pasilyo, nakatayo si Doña Salud na nanlalaki ang ngamata. Sa hindi malamang dahilan, hawak niya ang isang walang laman na kahon na pinaglalagyan ko ang aking lumang bangbuk. Mama, anong ginagawa niyong ganitong oras? Nang tanungin ko siya sa mababa at tahimik na boses, napalunok siya. Pupunta lang ako sa banyo. May naririnig akong nakakatakot na ingay galing sa kwarto niyo kaya tiningnan ko. Pagkasabi nun ni Doña Salud, nakmamadali siyang bumalik sa kanyang kwarto na parang tumatakas. Masyadong halata ang kanyang palusot. Dahan-dahan kong sinilip ang kwarto ni Leo, at tumango ako sa anak ko na nakabangon na. Kahit ang mga bata ay nagsisimula nang puntiryahin ng kanilang abnormal na obsession. Kung hindi ako kikilos, pati ang mabatang ito ay mabibiktima nila. Habang nakatingin sa bintana na naagaw na ang dilim at liwanag, nakpasya akong ilipat ang taguan ng aking mabengbuk. Ang mahalagang pera na iniwan, mga yumaong magulang ko. Hinding-hindi ko ito hahayaang mapunta sa kamay ng maginang yon. Kinuha ko ang nga bangbuk at titulo mula sa likod ng sikretong pinto at itinahi ko ang nga ito sa loop ng lining ng aking lumang handbag. Sa bawat tusok ng karayom, nararamdaman kong tumitigas ang puso ko na parang bato. Kinabukasan, habang iniwasan ang mga sanaw ng tubig pakatila ng ulan, pumunta ako sa palengke. Sa kanto malapit sa tindahan ng tofu, tinawag ako ni Aling Rosa, isang kakilala sa barangay. Elena, magandang umaga. Parang ang putla mo yata. Magandang umaga po. Medyo kulang lang po sa tulog. Lumapit sa akin si Aling Rosa at bumulong na parang may inaalala. Siya nga pala, lilipat na ba kayo ng bahay sa lalong madaling panahon? Sa gulat ko sa biglaang tanong, napahigpit ang hawak ko sa handle ng basket ko. Po? Hindi po. Wala naman kaming ganong plano. Nakakapaktaka naman. Kahapon kang hali, may kausap na lalaking naka-Amerikana ang biyenan mo sa harap ng bahay niyo. Yung lalaki, sinusukat ang lupa gamit ang metro. At maraming kinukuhang litrato ng labas ng bahay. Kaya akala ko ibebenta niyo na ang bahay. Sa isip ko, parang mapiraso ngang puzzle na naktukma-tukma at lumikhangang malakas na tunok. Ang kahinahinalang real estate company na may pangalang Oyama,
Ang apelyido ni Doña Salud sa pagkadalaga. Sa oras na wala ako sa tanghali, tapos na pala nilang ipa-appraise ang bahay. Salamat po sa pagsabi niyo. Pilit akong ngumiti at nagpaalam kay Aling Rosa. Mabigat ang aking mga hakbang na parang may tingga. Sa bayang ito kung saan araw-araw akong bumibili ng murang ulam at nagtitipid para sa pamilya ko, ang biyenan ko ay lantaran palang nagpapatawag ng hindi kilalang ahente para ipasukat ang tinitirhan namin. Pagmamadali kong umuwi, may nakita akong isang pirasong pulang papel na nakasingit sa lumang mailbox sa pinto. Isa itong notice of failed delivery para sa isang registered mail. Ang nakalagay na sender ay hindi panggalan ng tao, kundi St. Mary's OBGYN Clinic. Walang dahilan para makatanggap si Ramon ngang sulat diretso mula sa isang maternity clinic. Kinunan kong litrato ang notice gamit ang smartphone ko at dahan-dahang ibinalik sa dating pwesto. Bumabaw ang aking pahinga at parang pinipiga ang sikmura ko. Ang pagbebenta ng bahay. Ang real estate company na may apelyido ng biyenan ko sa pagkadalaga, ang lipstick mula sa kabit, at ang OBGYN clinic. Ang mapuntong ito ay nagduruktong-duktong at bumubuo ng isang maitim na katotohanan. Noong hapon, habang wala si Doña Salud dahil may meeting sa barangay, kumilos ulit ako. Hinanap ko ang pangalan ng clinic sa internet. Isa itong sikat na maternity clinic sa kabilang bayan na kumpleto ang pasilidad. Ang makatagang hindi kaya. Ang makatagang hindi kaya ay paulit-ulit na umaaling-haw-haw sa isip ko. Muli kong hinaluhok ang kwarto ni Ramon. Maingat siya, pero may mga palpak din siya. Hindi lang sa paligid nga mesa, kundi pati sa likod ng bookshelf at ilalim ng carpet ay maingat kong kinapa. At sa ilalim ng lumang diaryo na nakadikit sa ilalim ng basurahan, may nahanap akong ilang piraso ng matigas na papel na sadyang pinunit. Nang maingat kong pagtugma-tugmain ang mga piraso ito ng litrato. Siguro tinamat siyang gumamit ng shredder kaya ginupit-gupit na lang niya ng gunting. Ngunit sapat na ang isang piraso para sa akin. Malinaw na nakikita doon ang itim at puting imahe na tipikal sa ultrasound. At ang kalahati ngang nakaimprentang salita na 22 weeks. Buntis si Clarissa. Kaya pala nakmamadali silang palayasin ako sa bahay at agawin ang ari-arian ko. Bago pa man ang galit, isang matinding pandidiri ang umusbong mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Ginagamit nila ang isang bagong buhay bilang pananggalang para yurakan ang pamilya ko, ang bahay ko, at ang maalaala ng nanay ko. Ito ang sandaling malinaw kong nakita ang kabuuan ng kanilang kasuklam-suklam na plano. Kring, kring. Biglang tumuno ng malakas ang lumang telepono na nakapatong sa estante sa may pintuan. Nagulat ako at nanginig ang balikat ko, saka ko dahan-dahang itinaas ang receiver. Hello, saglit na tahimik sa kabilang linya. Ngunit pagkatapos ng mahinang tawa, isang hindi pamilyar na boses ng batang babae ang tumama sa eardrum ko. Ah, Mrs. Ako si Clarissa. Handa ka na bang umalis sa bahay? Mula sa receiver na nakadikit sa tenga ko, naamoy ko ang lumang plastik na parang may halong pawis. Sa likod ng malamig na electronic sound, ang matinis na tawa ng batang babae ay umaalingaw-ngaw sa madilim na entrada. Sa kabilang ng salamin na tinatamaan ng sikat ng araw tuwing hapon, nakikita ko ang maliliit na alikabo na dahan-dahang lumulutang sa hangin. Pinigil ko ang aking pahinga at mahigpit na hinawakan ang matigas at malamig na receiver ng telepono. Mrs., ako si Clarissa. Handa ka na bang umalis sa bahay? Ang boses na tumutusok sa eardrum ko ay walang pakiramdam, at ang lalamunan ko ay nanunuyot. Nasabi na siguro sa iyo ni Ramon, buntis ako. Yirmiki weeks na. Kaya pwede bang bilisan mo nang lisanin ang bahay na yan? Pakiramdam ko ay may nahulok na tipak ng yelo sa sikmura ko, at ang lamig nito ay dahan-dahang kumalat sa buong katawan ko. Oo nga pala, naiwan ko yung silk handkerchief ko sa passenger seat ng kotse ni Ramon. Pasensya na, Mrs. Pakilaban naman ng mayos at pakiplansaha. Gagamitin ko yun pag nagpunta. Ako para magpakilala kay Tita Salud. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang walang emosyong dialton matapos niyang ibaba ang telepono. Para akong pupet na naputulan ng tali.
Dahan-dahan kong ibinalik ang receiver sa telepono. Hindi man lang ako naiyak. Tanging ang pakiramdam ang kawalan habang ang puso ko ay gumuguho ng may ingay. Saglit na dumaan sa isip ko ang mukhang mayumaong magulang ko. Elena, magpatayo kang maayos na bahay gamit ito. Tumira kayong masaya kasama ang buong pamilya. Nanumbalik ang init ng kamay ng nanay ko na puno ng kulubot habang iniabot sa akin ang bangbuk. Ang bahay na ipinatayo gamit ang perang iyon ay balak nilang agawin para sa kabit na bigla na lang sumulpot at sa anak nito. Sa sandaling ito ko lang nalaman na kapag lumampas sa limitasyon ang kalungkutan, ito ay nagiging tahimik na galit. Tao po, Elena, iwan ko lang to ha. Boses ni Aling Carmen, ang kapitbahay namin. Nagmamadali akong pumunta sa pinto at binuksan ito. Iniabot ni Aling Carmen ang clipboard na may nakaimprentang notis mula sa barangay. Ngunit nang makita niya ang mukha ko, napasinghap siya. Elena, ang putla nga mukha mo. Para kang multo. May nangyari ba? Wala po. Medyo nahihilo lang po ako dahil sa anemia. Salamat po sa pag-aalala. Pilit akong ngumita at yumuko para itago ang mukha kong naninigas na parang tabla. Alam ko kahit hindi ako tumingin sa salamin kung gaano kasama ang itsura ko ngayon. May gusto pa sanang sabihin si Aling Carmen pero huwag mong pabayaan ang sarili mo na lang ang sinabi niya bago umalis. Mula sa kalsada tuwing takip silim, naamoy ko ang nilulutong pritong isda para sa hapunan. Ang paligid ay mainit, pero ang kinatatayuan ko ay kasinlamig ng walang katapusang putikan. Nang gabing iyon, mas maagang umuwi si Ramon kaysa karaniwan, at maganda ang mood niya. Pakanta-kanta pa siya habang hinuhubad ang kanyang jacket at pabagsak na umupo sa lumang sofa sa sala. Hoy, ay paktimpla mo akong kape. Yung mainit ha. Tahimik akong nagtimpla ng kape sa tasa, at inilagay sa harap niya. Pagkatapos, binuhat ko gamit ang dalawang kamay ang jacket niyang nakatambak sa sahig para isabit sa hanger. Sa sandaling iyon, may nalaglag na puting tela mula sa bulsa sa dibdib. Isa itong bagong silk handkerchief ng babae na may pinong burda ng lache sa gilid. Ito yung sinabi ni Clarissa sa telepono. Ang amoy ng matapang at matamis na pabango ay parang idinidikdik sa mukha ko. Hindi lang ako ginagawang katulong ni Ramon, gusto pa niyang ako ang maklabo ng sadyang iniwang gamit ng kabit niya. Nangingini ng bahadya ang aking makamay at bumaon ang makuko ko sa palat ko. Ngunit tahimik kong pinulot ang panyo at isinuksok sa bulsa nga apron ko para hindi makita. Siya nga pala Elena. Biglang ibinaba ni Ramon ang tasa at tinawag ako sa mahinahong boses. Paglingon ko, may nakakatakot at pilit na ngiti sa kanyang mukha. Bakit hindi kayo magbakasyon nina Leo at Joy sa weekend? Pumunta kayo sa malayo-layo. Mukhang pagod ka na rin nitong mga nakaraang araw. Pumunta kayo sa probinsya sa mga kamag-anak natin at magpahinga kayo. Imposibleng magmalasakit si Ramon sa akin. Ito ang lalaking ilang taon nang binabalewala ang birthday ko, at mga malamig na salita lang ang sinasabi kapag nilalagnat ako. Bakit biglaan naman yata? Nang magtanong ako ng may pagdududa, sumilip si Doña Salud mula sa pintong kanyang kwarto. Okay lang yan. Sige na. Sundin mo ang sinabi ni Ramon. Kailangan mo rin ng pahinga minsan. Kami na ni Ramon ang bahala. Maglinis ng bahay. Ang nga mata nilang dalawa ay naniningning sa abnormal na paraan. Gusto nilang palayasin ako at ang mga bata sa bahay na ito ngayong weekend. Ano kaya ang balak nilang gawin sa bahay kapag wala kami? O, ito ang pocket money. Kumain kayo na masarap. Walang ingat na kumuha si Ramon ng ilang pirasong 1,000 piso mula sa wallet niya at inihagis sa mesa. Ang mukha ng asawang dati kong minahal ay mukhang demonyo na ngayon sa paningin ko. Halos gumapang ako para pulutin ang pera at yumuko ng malalim. Salamat po. Kakausapin ko ang nga bata. Hating gabi. Matapos makatulog sina Ramon at Doña Salud habang humihilik, nakaupo ako sa malamig na sahig ng kusina. Sa dilim na tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw,
Binuksan ko ang isa pang nakatuping papel na nasa bulsa ng jacket niya. Ito ay isang kontrata para sa lipat bahay sa mismong araw na aalis akong bahay ngayong weekend. Ang pangalan ng kliyente ay hindi Ramon, kundi ang apelyido ni Doña Salud sa pagkadalaga na Oyama. At sa sandaling makita ko ang isang pangungusap na mabilis na isinulat gamit ang ballpen sa remarks column, naramdaman kong bumaliktad ang sikmura ko. Nakasulat doon. Lahat ng gamit sa kwarto ng asawa ay itatapon bilang basura. Ang bakanteng kwarto ay lalayan ng crib ng baby. Ang amoy ng bleach sa kusina na kumapit sa mga daliri ko ay matapang na tumutusok sa ilong ko. Mahina ang liwanag ng madilim na langit na pumapasok sa bintana. At ang lumang orasan sa dingding sa sala ay tumutunog ng tik-tak, tik-tak. Ang mumurahing itim na ballpen na binili ko sa tindahan ay hawak ko ng mahigpit sa aking kamay. Nahanap ko kagabi ang kontrata ngang lipat bahay. Sa mismong araw na alis ako ngang bahay ngayong weekend, lahat ng gamit ko ay itatapon bilang basura at ipapasok ang crib ng baby ng ibang babae. Mula nang malaman ko ang katotohanan iyon, ang kalungkutan na namumuo sa loob ko ay tuluyan ng naging malamig na galit. Alis na po kami. Narinig ko ang boses ni na Leo at Joy mula sa pinto, at bumalik ako sa kasalukuyan at tumayo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat sa mga sasakyan, sabi ko, at lumingon ang dalawa na may halong pag-alala sa kanilang mga mukha. Nararamdaman ng nga bata ang kakaibang hangin sa loob ng bahay. Hindi ko na pwedeng hayaang makaranas pa ngang mas matinding hirap ang nga batang ito. Pilit akong ngumiti at pinanot sila hanggang sa mawala. Sa paningin ko ang kanilang maliliit na likod. Maya-maya, umalis na rin si Ramon na nagmamadali. Matapos sabihing gagabihin siya. At umalis din si Doña Salud para sa meeting na barangay. Nang matiyak kong tahimik na ang buong bahay, umupo ako sa harap ng lumang altar sa sulok ng sala. Ay hindi ako nagzindi en insenso. Tahimik lang akong nagdaop en zipalad. Ma, ang bahay na ito na iniwan niyo, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko. Sinabi ko iyon sa aking isip, at kinuha ko ang aking lumang handbag. Sa lining nito ay nakatahi ng mahigpit ang makabangbok na siyang kabuuan na aking kayamanan. Hindi ako pumunta sa direksyon ng palengke, kundi nagmamadaling naglakad papunta sa munisipyo sa kabilang ibayo ngang istasyon ng tren. Tapos na ang panahon ng pagtitis at pag-iyuk lang. Para mapigilan ang kasuklam-suklam na plano ng kaway, kailangan kong gumawa ng konkretong aksyon ngayon din. Ang loop ngang munisipyo ay amoy floor wax at puno ngang mahinang bulungan ngang maraming tao. Kumuha ako ng number sa window na may nakasulat na civil registrar at umupo sa malamig na upuang bakal sa gilid ng pader. Sa paligid ko ay may mga batang mag-asawa na magpaparehistro ngang kapanganakan ng anak nila at mga estudyanteng nag-asikaso ngang paglipat ng tirahan. Dati, kami rin ni Ramon ay napunta sa bintanang ito para magpasa ngang marriage contract. Habang nahihiyang natatawanan. Ang alaalang iyon ng nakaraan ay nagdudulo lang ng matinding pandidiri sa akin ngayon. Lumabas ang numero ko sa electronic board at tumayo ako sa harap ng bintana. Ang nakasikaso sa akin ay isang mabait na babaeng nasa 50s na may halong puti ang buhok. Nakasulat sa name tag sa kanyang dibdib ang Ginang Reyes. Gusto ko pong mag-file na petisyon para pigilan ang pagtanggap na annulment papers. Sabi ko sa namamaos na boses. At tumango si Ginang Reyes at nag-abot na isang formula sa drawer. Kung isusumite ko ito, hindi basta-basta matatanggap ang pinekeng annulment papers nang wala akong pahintulot. Sa nanginginig na kamay, hinawakan ko ang ballpen at maingat na isinulat ang aking pangalan at address bawat letra. Pinirmahan ko ito at iniabot ang dokumento kay Ginang Reyes. Tiningnan ni Ginang Reyes ang dokumento habang nakatingin sa screen ng computer. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang kanyang kamay at nawala ang tunog ng pektype sa keyboard. Mrs. Elena, pwede ba kitang makausap saglit? Hininaan ni Ginang Reyes ang boses niya at inilapit ang mukha sa akin habang tumitingin sa paligid. Ang totunian kahapon may lalaking napakilalang asawa niyo na pumunta dito dala ang annulment papers. Napalunok ako at mahigpit na hinawakan ang malamig na gilid ng counter gamit ang dalawang kamay. Dala niya.
Ibig sabihin po ba natanggap na? Hindi po. May kulang sa address ng witness, kaya pinawi namin sa kanya. Kung naisumite niya iyon kahapon, baka natanggap na iyon. Naramdaman kong dahan-dahang tumulo ang malamig na pawis sa aking likod. Muntik na akong mawalan ng karapatan bilang asawa kung hindi ako nakarating ngayon. Kung hindi ako pumunta dito ngayon, sa weekend ay pinalayas na siguro ako sa bahay bilang dating asawa. Salamat po. Malaking tulong po ito. Nang yumuko ako ng malalim, tiningnan ako ni Ginang Reyes na may halong awa sa kanyang mata. Kung may problema kayo sa batas, may libreng legal consultation sa taas, may isa pang slot ngayong hapon. Gusto niyo bang subukan? Mahigpit kong hinawakan ang mali na papel na ibinigay. Niya kasamang kanyang simpatiya, na parang isang anting-anting. Pagdating ng hapon, pumasok ako sa maliit na kwarto para sa libreng konsultasyon at nakaupo doon ang isang seryosong batang lalaking abogado. Nakasulat sa name tag niya ang ati. Santos. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng ebidensyang nakuha ko nitong mga nakaraang araw, tulad ng litrato ng pinakeng annulment papers, kasulatan ng pagbebenta ng bahay, at panyo ng kabit, paminsan-minsan ay kumukuno ang nuni ati. Santos habang tahimik na nagsusulat at tumatango ng malalim. Mrs. Elena, ang galing niyo at nakakolekta kayo ng ganitong karaming ebidensya mag-isa. Kahanga-hanga. Una sa lahat, imposibleng may benta ang bahay nang wala ang pahintulot niyo dahil nakapangalan din ito sa inyo. Isa pa, ang annulment na isinampang ang asawang may kasalanan ay karaniwang hindi pinapayagan ng batas. Nang marinig ko ang matatak na mga salitang iyon, naramdaman kong lumuwak ng kaunti ang mahigpit na tali sa puso ko, at nanlabo ang paningin ko dahil sa luha. Ngunit na seryoso ang mukha ni ati Santos at nagpatuloy sa pagsasalita. Pero medyo agresibo at tuso ang kalaban. Kailangan niyo pong makakuha ng matibay na ebidensya ng pambababay. Kailangan ng gabagay na hindi nila may tatanggi sa korte, tulad ng litrato, voice recording, o resibo ng hotel. Maingat kong itinago ang calling card ni ati Santos sa loob na wallet ko at umalis sa munisipyo. Hindi ko namalayan na makulimlim na pala ang langit at nagsisimula ng humihip ang malamig na hangin. Handa na ang paghahanda para sa ganti. Ang kulang na lang ay ang pagkumpleto nga. Ebidensya para tuluyang mapojok sila at matamaan ang kanilang kahinaan. Magaan ang aking mga hakbang habang nagmamadaling umuwi. Pagdating ko sa bahay, may ilang sobre na nakasilip sa siwang ng lumang mailbox. Kinuha ko ang mga ito para hindi makita ni Doña Salud bago siya umuwi. Kasama nga flyers ng supermarket at bill ng tubig, may isang postcard na nakatupi at selyado. Ramon. Ang sender ay pangalan ng isang kumpanya ng lending investor na hindi ko pa naririnig. Tiniyak kong walang tao sa paligid at dahan-dahan kong tinanggal ang sticker sa gilid ng postcard. Sa loop, nakaimprenta ang mapulang salitang Final Notice of Demand. At nang makita ko ang halagang sinisingil na nakasulat doon, napako ako sa kinatatayuan ko. 5 milyong piso. Kasinungalingan lang pala na mahina ang kitang kumpanya ni Ramon. Ang totoo, nalubo siya sa malaking utang dahil sa gastusin sa kabit at pagpapasikat. Kaya pala kailangan niyang ibenta ang bahay na ito sa lalong madaling panahon at agawin ang ari-arian ko. Ang lahat ay para sa sarili nilang kapakanan para mabayaran ang utang at makaroon ng pondo para sa bagong buhay. Nang matuklasan ko ang kasuklam-suklam na katotohanan iyon, may narinig akong boses na kasinlamig ng yelo sa likuran ko. Anong tinitingnan mo? Paglingon ko. Nakatayo si Doña Salud na may bitbit na mapinamili at nakatingin sa akin na parang demonyo. Ang manipis na plastic bag ng supermarket ay maingay na kumakaluskos. Naamoy ko ang halumigmig ng ulan at alikabok mula sa damit ni Doña Salud. Pinigilan ko ang puso ko na parang tatalon palabas ng lalamunan ko, at mabilis kong isinuksok ang postcard sa bulsa ng apron ko. Anong tinitignan mo? Umusat ng isang hakbang si Doña Salud habang nagtatanong sa mababang boses. Wala po, flyer lang po. Nabasa kasi ng ulan at dumikit sa mailbox kaya. Pinanatili kong walang emosyon ang mukha ko at ipinakita sa kanya ang iba pang sulat na napulot ko.
Tiningnan ako ni Donya Salud ng masama. Pero agad siyang nawalan ng interes at tumawa. Siguro tinitingnan mo lang ang nga nakasali na karne. Siya nga pala. Linisin mo ang kotse ni Ramon? Kotse po? Oh, di ba gagamitin niyo ang kotse niya sa bakasyon ngayong weekend? Ang dumi-dumi ngang loob. Linisin mo ng mabuti. Pagkasabi nun, dumiretso na si Donya Salud sa kusina. Mahigpit kong hinawakan ang demand letter ngang lending investor sa loob ng bulsa ko. Ang asawang nagtatago ang 5 milyong pisong utang at nagbabala na palayasin ako para agawin ang bahay. At ang biyenan na kumokontrol sa planong iyon mula sa likuran. Pinigilan ko ang panginginig ng tuhod ko dahil sa malamig na galit at tahimik akong pumunta sa garahe sa likod. Malamig ang hangin sa garahe na gawa sa semento. Sa madilim na lugar, dahan-dahan kong binuksan ang pintong lumang sedan ni Ramon. Ang loob na kotse ay punong-puno na matamis na amoy na pabango na hindi ko alam. Ang silk handkerchief na sinabi ni Clarissa sa telepono ay nakasukso lang sa gilid ng upuan ng passenger seat. Kinuha ko ito gamit ang rubber gloves at inilagay sa plastic bag bilang ebidensya. Binuksan ko rin ang dashboard ng kotse. Sa ilalim ng rehistro ng kotse at lumang mapa, may nakita akong hindi pamilyar na maliit na itim na kahon na pelus. Nang dahan-dahan kong buksan ang takip, may pila na kwintas na kumikinang sa loob. Sa ilalim na kahon, may nakatuping maliit na resibo. Ang petsa ay 3 araw na ang nakakaraan at ang halaga ay mahigit 10,000 piso. Hindi niya nababayaran ang 5 milyong pisong utang, pero binibilhan niya ngang mamahaling kwintas ang kabit niya. Ang magali, namangha na lang ako sa kanyang katangahan. Ngunit tumigil ang kamay ko sa sumunod na nangyari. Nang tumingala ako sa windshield, napansin ko ang isang maliit na itim na makina. Dashcam. Noong makasunod-sunod ang nakawan sa mga kotse sa kapitbahay. Nakmadali si Ramon na magpakabit nito. Pinigil ko ang aking pahinga at hinugot ang maliit na memory card mula sa gilid ng makina. Dapat ay naka-record dito ang boses sa loob ng kotse. Hawa ang card, nakmamadali akong bumalik sa bahay ng Ma! Anong ginagawa mo? Bigla akong tinawag mula sa likuran at nagulat ako at nangginigang balikat ko. Paglingon ko, nakatayo si Leo na kararating lang galing sa school activity. Ay, sorry. Nagulat ba kita? Nililinisan ko lang ang kotse ngang papa mo. Nakmadali akong ngumiti at itinago ang memory card sa kailaliman ng bulsa ko. Nakatingin sa akin si Leo na may halong lungkot sa mga mata. Ma, pwede bang huwag na akong sumama sa bakasyon sa weekend? Nagulat ako sa bigla niyang sinabi. Bakit? Di ba matagal na tayong hindi nakakalabas? Kinagat ni Leo ang ibabang labi niya at pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, bumulong siya. Kasi, parang kakaiba si Papa at Lola nitong mga nakaraang araw. Parang gusto nila tayong palayasin sa bahay na to. Pinaalaala ko pa ang anak kong high school student. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Ayos lang yan. Poprotektahan kayo ni Mama kahit anong mangyari. Niyakap ko ng mahigpit ang balikat ni Leo, at sa ikalawang pagkakataon, sumumpa ako sa aking puso. Hating gabi, nang matiyak kong tulo na ang lahat, hiniram ko ang lumang laptop mula sa kwarto ni Leo. Umupo ako sa sulok ng kusina at naksaka ng earphone sa tenga ko. Sa nanginginig na daliri, ipinasok ko ang memory card na kinuha ko sa kotse para basahin. Maraming video files ang nakahanay sa screen. Kinlik ko ang file sa petsa na malamang ay sakay si Clarissa sa kotse. Mula sa ingay na zazade, narinig ko ang pamilyar na boses. Ramon, ang ganda nitong kwintas. Thank you. Malambing na boses ni Clarissa, bagay sa iyo. Medyo gipit ako ngayong buwan. Pero mura lang yan para sa iyo. Ang mayabang na tawa ni Ramon ay dumikit sa tenga ko at pakiramdam ko ay masusuka ako. Binuksan ko ang notebook at tumpak na itinala ang petsa, oras at nilalaman ng kanilang usapan. At nang makarating ako sa isang audio file, tumigil ang kamay kong may hawak na ballpen.
at naramdaman kong nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Teka, Ramon, sigurado ka bang aalis ang asawa mo sa weekend? Oh, habang nasa probinsya siya, magpapapasok ako ng tao para itapon lahat ng gamit. Papalitan din ang masusi sa araw na yon. Hehe, excited na ako. Pero ilihim mo kay Tita Salud ha? Biglang naging mababa at malamig ang boses ni Clarissa. Pagkatapos malipat ang titulo ng bahay, itatapon natin ang matandang yon sa pasilidad para sa matatanda gamit ang kung anong dahilan. Hawak ko pa rin ang earphones habang nakatitik lang sa madilim na screen ng laptop. Naririnig ko ang musika ng garbage truck na dahan-dahang dumadaan sa malayong kalsada. Nang sindihan ko ang kalan sa kusina, umapoy ito na may mahinang tuno na bug. Ang amoy ng sabaw na kumukulo sa kaldero. Ngunit salungat sa mainit na amoy na ito. Ang puso ko ay kasinlamig ng yelo. Ang boses mula sa dashcam na narinig ko kagabi. Ang malupit na tawa ni Clarissa na nagsasabing agawin ang bahay at itatapon si Doña Salud sa pasilidad para sa matatanda ay hindi maalis sa isip ko. Narinig ko ang pagbubukas ng pinto at lumabas si Doña Salud sa sala. Magandang umaga po. Bati ko. Pero sumimangot lang siya. Masyadong matapang ang amoy ng sabaw. Nakakasuka sa umaga. Kahit nagrereklamo. Pabagsak na umupo si Doña Salud sa hapagkainan. Tahimik kong inilagay ang mainit na sabaw sa harap niya. Hindi alam ng taong ito na malapit na siyang itapon ng pinakamamahal niyang anak at ng kabit nito. Sa pag-akalang nakikipagtulungan siya para palayasin ako, ang totoo ay sinasakal niya ang sarili niya. Kapag naisip ko yon, pati ang arogante niyang ugali ay nakmumukhang nakakatawa at kaawa-awa. Ngayong weekend, habang wala kayo, maga-general cleaning kami ni Ramon dito sa bahay. Sabi ni Doña Salud habang humihigop ng sabaw at nakangiti ng nakakaloko. Sulitin niyo ang sariwang hangin sa probinsya. Pagbalik niyo, malinis na ang bahay. Hindi magiging malinis. Mawawalan na ang lugar ko dito. Hindi nagbago ang ekspresyon ko, at maikli lang akong sumagot ng sige po, kayo na po ang bahala. Sanay na akong patayin ang emosyon ko. Pagkaalis na magabata sa eskwela at pagpasok ni Ramon sa trabaho. Nagmadali akong magayos at pumunta sa opisina ni Ate Santos gamit ang calling card na ibinigay niya kahapon. Isang maliit na opisina sa isang lumang gusali sa May Quiapo. Huminga ng malalim si Ate Santos nang makita niya ang audio recording at litrato ng demand letter ng lending investor na dala ko. Mrs. Elena, magiging matibay na ebidensya ito. Seryosong sabi niya, kaya napayos ako ng upo. Ang katotohanan ng may malaking utang, ang asawa niyo na itinatago niya, at ang pakikipagsabwatan niya sa kabit para illegal na palayasin kayo. Kapag nakumpleto pa ang pinekeng annulment papers at kasulatan ng pagbebenta ng bahay, siguradong panalo tayo sa korte, makakahingi din tayo ng malaking danyos perwisyos. Nang marinig ko ang masalitang iyon, naramdaman kong gumaan ang pasanin sa balikat ko. Pero hindi pa ako pwedeng magpakampante. Sa weekend, papasok ang matao para itapon ang magamit ko. Tungkol sa bakasyon sa weekend, ituloy niyo ang plano. Sabi ni Ate Santos habang matalim na nakatingin sa akin. Pero huwag kayong pumunta sa malayo. Mag-check-in lang kayo sa isang hotel sa malapit. Sa sandaling buksan nila ang pinto gamit ang susing locksmith nang walang pahintulot at tangkaying ilabas ang magamit niyo. Tatawag tayo ang pulis para sa trespassing at malicious mischief. Tumango ako ng bahagya, naintindihan ko po. Hindi lang ako maghihintay. Huhulihin ko sila sa akto sa sandaling gumawa silang krimen. Matapos pag-usapan ang mga detalyadong hakbang, umalis ako sa opisina. Maulap ang langit at humihip ang hangin na may halong amoyng ulan. Dumaan ako sa bangko sa harap ng istasyon at nag-withdraw ng panggastos mula sa sarili kong account. Kung sakaling hindi na ako makapasok sa bahay, kailangan kong pondo para mabuhay kasama ang mga bata. Nang tanggapin ko ang binilang ng mga 1,000 piso mula sa teller, nakakapagtaka na hindi nanginginig ang kamay ko. Wala nang takot. Ang tanging naroon ay isang tahimik na determinasyon.
Pag-uwi ko, nakakapagtakang nakakalat ang sapatos ni Ramon sa entrada. Ramon? Tanghali pa lang. Dapat ay nasa opisina pa siya sa oras na ito. Nahubad ako ngang sapatos at dahan-dahang naglakad. Sa pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pintong ganyang opisina. Pagkasilip ko, nakita kong taranta si Ramon na nagahaluhog sa drawer ngang itim na kabinet. Nakakalat ang mga dokumento sa sahig. Buisit. Nasaan na ba? Sigurado akong dito ko nilagay yon eh. Ang natatarantang boses ni Ramon ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang hinahanap niya ay malamang ang pinekeng annulment papers o ang kasulatan ng pagbebenta ngang bahay. Pagkatapos kong kunan ngang litrato kahapon, ibinalik ko ang mga dokumento sa tamang pagkakasunod-sunod. Pero dahil masyado siyang marahas maganap, hindi niya siguro makita. Pinihil ko ang aking pahinga at naktaho sa likod ng pader. Sa sandaling iyon, tumuno ang smartphone ni Ramon. TSK? Napasimangot siya at sinagot ang tawag. Hello, ako to. Sorry. Hindi ko mahanap. Baka nilikpit ni mama kung saan. Ang kausap niya ay malamang si Clarissa. Hininaan ni Ramon ang boses niya at nagpatuloy sa pagsasalita na parang nakmamadali. Ayos lang. Gagawan kong paraan ang madokumento mamaya. Siya nga pala, kumusta na yung tungkol dun? Tahimik na nakinig si Ramon sa sinabi ng kausap. At biglang lumiwanag ang mukha niya. Talaga? Nakakuha kan schedule? Sige. Agahan natin ang plano. Agahan ang plano? Nanatili akong nakadikit sa pader at nakinig ng mabuti. Oh, bukas ng tanghali, pwede na. Habang nasa palengke siya, magpatawag kang locksmith at palitan niyo agad ang lahat ng susi. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko sa takot na parang sinaksak ako ngang malamig na yelo sa likod. Bukas. Biyernes bukas. Pagkababa ngang telepono, nakmamadaling lumabas si Ramon ng opisina at pumunta sa entrada. May importanteng meeting ako ngayong hapon. Pakisabi kay mama na gagabihin ako. Nang mapansin ako ni Ramon sa dulo ng pasilyo. Sinadya niyang sabihin iyon at nakmamadaling umalis ng bahay na parang tumatakas. Muntik na akong mapaupo sa sahig. Pero pinigilan ko ang sarili ko at tumingin sa entrada. Sa lugar kung saan nakmamadaling naksuot ngang sapatos si Ramon, may maliit na puting papel na nahulog. Ito ay nahulog mula sa bulsa niya. Nang pulutin ko, nakita kong resibo ito ng locksmith. Nakasulat doon ang petsa bukas at ang masalitang bayad sa pagpapalit ni special electronic lock. Akala ko maghihintay sila hanggang sa bakasyon sa weekend. Bigla silang nataranta dahil sa kung anong dahilan. Bukas, sa maikling oras na nasa palengke ako, tuluyang papalitan ang susi ng bahay na ito. Kami ng anak ko ay palalayasin bukas ng walang dalang kahit ano. Nilamukos ko ang resibo sa kamay ko. Ang resibo ng locksmith sa kamay ko ay magaspang at tuyo na parang sinisipsip ang kahalumigmigan sa aking mga daliri. Bukas. Biyernes ng hapon. Habang nasa palengke ako, papalitan ang lahat ng susi ng bahay na ito ng electronic lock. Mula sa malayo, naririnig ko ang tuno ng dingding-dinggang riles ng tren na dalangang hangin. Ang mainit na hangin tuwing takip silim ay pumapasok sa pasilyo mula sa nakabukas na bintana. Isinuksok ko ang resibo sa bulsang pantalon ko at tumakbo palabas ng bahay nang walang nakakakita. Pumunta ako sa harap ng lumang tindahan ng alak sa kanto ng palengke. Mayroon doong bihirang makitang berdeng public phone. Kung gagamitin ko ang smartphone ko, baka malaman nila na may tinawagan ako dahil sa call history. Kumuha ako ng ilang barya mula sa wallet ko at sunod-sunod na ipinasok sa malamig na makina. Sa nanginginig na daliri, idinayal ko ang numero sa calling card na ibinigay sa akin kahapon, ang opisina ni Ati. Santos. Hello, ito po ang Santos Law Office. Nang marinig ko ang kalmadong boses ng lalaki, muntik nang mawala ang lakas ng tuhod ko na kanina pa naninigas. Attorney, si Elena po ito. Napaaga po ang plano nila. Bukas na po nila papalitan ang susing bahay. Hininaan ko ang boses ko at mabilis na sinabi ang tungkol sa resibo at audio and dashcam.
Narinig ko ang maikling pagbuntong hininga ni Eti. Santos sa kabilang linya. Naintindihan ko. Babaguhin natin ang plano bukas. Maghihintay ako malapit sa bahay niyo. Bago magtanghali, lumabas kayong bahay dala lang ang maimportanteng gamit. Pagkababaeng telepono. Huminga ako ng malalim at mahaba. Mula sa palengke, naamoy ko ang usok ng barbecue at matamis na amoy na naguhudyat ng oras ng hapunan. Tumingala ako at pinagmasdan ang pamilyar na tanawin ng bayan na tinatamaan ng sikat ng araw tuwing hapon. Kahit na baka palayasin ako sa bayang ito bukas. Nakakapagtaka na tahimik ang puso ko. Tanging ang malamig na determinasyon na ipamuha sa mag-inang. Yon ang kanilang kasamaan ang nagliliyab. Pag-uwi ko, nakauwi na si Ramon at nakaupo sa hapag-kainan. Masayang nagtitimpla si Doña Salud ng mainit na kape sa tasa niya. Welcome home, Elena. Bukas. Pumunta ka sa supermarket sa kabilang bayan. May hindi may tagong malisyosong ngiti sa mukha ni Doña Salud. Gusto daw kasi ni Ramon na kumain na. Espesyal na karne para sa selebrasyon bukas na gabi. Kaya pumunta ka sa kabilang bayan at bilhin mo ang pinakamagandang klaseng karne. Aabutin ng mahigit 2 oras ang biyahe. Papunta at pabalik sa supermarket sa kabilang bayan. Gusto nila akong ilayo sa bahay. At sa oras na, yon ay papalitan nila ang susi at magpapasok ng gataw para itapon ang gagamit. Sige po. Alis na lang po ako bago magtanghali. Nang masunurin akong yumuko, ni hindi tumingin sa akin si Ramon at Maikling. Sige lang ang ibinulong niya. Kapag naisip ko ang kasuklam-suklam na plano sa likod ng kanyang ikinikilos kahit ang usapan tungkol sa espesyal na hapunan sa harap ko ay nakakasuka. Hating gabi, sa tahimik na dilim, hinila ko ang isang maliit na Boston bag mula sa kailaliman ng aparador. Naglagay akong damit nina Leo at Joy para sa 2 araw at sa natitirang espasyo, inilagay ko ang lahat ng kayamanan ko. Mother and Child Handbook, Personal Seal, bankbook na iniwan ng mga magulang ko, at titulo ng bahay. Pagkatapos, hinarap ko ang lumang altar sa sala. Maingat na binalot sa tela ang mga litrato ng magulang ko, at inilagay sa ilalim ng bag. Kahit itapon nila ang lahat ng kasangkapan sa bahay, mabubuhay ako basta nasa akin ang nga ito. Biglang tumuno ang malamig na sahig sa pasilyo. Pinigil ko ang aking pahinga at sumilip sa pasilyo mula sa siwang minto. May kausap si Ramon sa smartphone habang nakadikit ito sa tenga niya at bumubulong. Oh, Clarice, sa bukas ka alaw na. Sabay-sabay nating ilalabas lahat ng gamit sa sala. Excited ang boses ni Ramon sa inaasahang bagong buhay. Yung nakakainis na altar at mga basurang gamit ng magulang ni Elena. Lahat yon itatapon sa basurahan. Pumunta ka ditong hapon kapag bakante na ang bahay para tingnan. Mahigpit kong ikinuyom ang aking kamao. At pilit kong pinigilan ang umaapaw na galit gamit ang sakit ng kuko na bumaon sa palat ko. Ang maalaala ng mamagulang ko ay itatapon din nila bilang basura. Pagkababa ni Ramon ng telepono at pagkarinig kong ngayaba niya pabalik sa kwarto, bumalik ako sa sarili kong kwarto. Sa madilim na kwarto, binuksan ko ang smartphone ko para ayusin ang impormasyon ng kauwi sa huling pagkakataon. Ang real estate company na may apelyido ni Doña Salud sa pagkadalaga na nakasulat sa kasulatan ng pagbebenta ng bahay o yama. Binuksan ko ang browser at mas using inimbestigahan ang website ng kumpanyang Oyama. Nakita ko ang maliit na litratong mukha sa pahina ng pagbating kinatawan. Nang palakihin ko ang screen, tuluyang tumigil ang pahinga ko. Ang nasa litrato ay hindi isang hindi kilalang presidente ng real estate. Siya ang nakababatang kapatid ni Doña Salud na nakita ko lang minsan sa libing ng isang kamaanak niya, ilang taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hiwa-hiwalay na impormasyon sa utak ko ay nagduktong-duktong sa isang nakakatakot na porma. Ang presidente ng real estate company ay kapatid ni Doña Salud at ang kabit ni Ramon na si Clarissa ay gumagamit din ng apelidong Oyama. Si Clarissa ay hindi lang isang batang kabit. Siya ay anak ng kapatid ni Doña Salud, ibig sabihin, pamangkin ng biyenan ko. Si Doña Salud, na sobrang ayaw mahaluan ng ibang dugo at minamaliit ang pamilya ko.
Binalak niyang agawin ang ari-arian at bahay ko para solohin ng kanyang kadugo. Habang nakatitig sa litrato ng nakangiting lalaki sa screen, napangisi ako ng malamig at walang tunog. Biyernes ng umaga. Ang uwak na huni ng maibon mula sa malayo ay sumasakay sa mainit na hangin at umaalingaw-naw sa madilim na sala. Ang amoy ng kape mula sa tasa sa harap ko ay bahagyang nagpapagaan sa abnormal na hangin ngayong araw. Mula pa kaninang umaga, nakakatakot na ang ganda ng mood ni Doña Salud. Habang nahuhugas ng basahan sa kusina na karaniwan ay hindi niya hinahawakan, pakanta-kanta pa siya, "Elena, bilhin mo ang pinakamahal na karne ha. Espesyal na selebrasyon gayon. Isang selebrasyon para tuluyan akong palayasin sa bahay na ito." Isang tahimik na apoy ng galit ang nagliyap sa kaibuturan ng dibdib ko dahil sa maitim na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. "Opo, alis na po ako, Mama." Nanatili akong walang ekspresyon habang yumuyuko ng malalim. At kinuha ko ang maliit na Boston, bag na palihim kong inilabas sa aparador kagabi. Sa loob nito nakatago ang litrato nga magulang ko at ang mahahalagang bangbuk. Gayang dati, nagpaalam si Doña Salud kina Leo at Joy. Alis na rin ako papuntang opisina. Siguraduhin mong nakakandado ang bahay. Hindi tumingin sa akin si Ramon at nagmamadaling lumabas ng pinto na parang tumatakas. Malamang ay babalik din siya dito pakalipas ng tanghali ayon sa plano. Kami na lang ni Doña Salud ang naiwan sa lupeng bahay. Sige po, alis na rin po ako. Pupunta ako sa supermarket sa kabilang bayan kaya medyo gagabihin ako. Sige? Mag-ingat ka at mag-enjoy ka sa pamimili. Tumalikod ako sa matamis na boses ni Doña Salud na parang nang uuto at isinara ko ang pinto sa harap. Ang kumalansing na tunog ng lumang metal ay parang senyales ng pagtatapos ng nakaraan na matagal kong tiniis. Nakunwari akong pupunta sa kabilang bayan, pero pumasok ako sa isang lumang coffee shop sa harap ng istasyon. Tumunog ang doorbell at naamoy ko ang mapait na amoy ng nilulutong kape. Sa upuan sa may bintana kung saan nakahanay ang nga pulang sofa na pelus, nakaupo na si Ati Santos na naka-Amerikana. "Mrs. Elena, magandang umaga. Handa na ba kayo?" Sa mahinahong boses ni Ati Santos. Tumango ako ng malalim at umupo sa tapat niya. Lampas alas 12 na ngang tanghali ang oras sa relo. Sa loob na bulsa na aprong ko, umugong ng maikli ang smartphone ko. Pagtingin ko sa screen, isang maikling mensahe mula sa tsismosang kapitbahay na si Aling Rosa. "Elena, nasaan ka na? May nakaparadang hindi pamilyar na lipat bahay truk sa harap ng bahay niyo. May mga bumabang lalaki at parang nakakatakot. Isang oras na mas maaga sa schedule." Napalunok ako at nagmamadaling ipinakita ang screen kay Ati Santos. Mukhang nagmamadali din sila. Kumilos na sila. "Tayo na." Dumaan kami sa likod ng palengke at bumalik malapit sa bahay namin ng walang ingay. Nang sumilip ako sa pasukan ngang bahay mula sa likod ng posteng kuryente, nakita ko ang ilang lalaki na nakasuot ng uniforme ngang lipat bahay na nakatayo dun. At sa harap ng pinto, may isang locksmith na may dalang bagong toolbox. Nakita ko si Doña Salud na nakahalukip-kip at nakmamagaling na nagbibigay ng utos sa harap ng pinto. "Sige na, buksan niyo na agad. Kailangan nang itapon ang mga basurang gamit sa loop." Ang matinis na boses ni Doña Salud ay nakakatakot na umaalingaw-ngaw sa tahimik na residential area. Sa tabi niya, may nakatayong hindi kilalang batang babae. May kulay ang buhok at nakasuot ng matingkat na floral dress. At tumawa siya sa matinis na boses na narinig ko sa audio ngang daskam kagabi. "Tita, pumasok na tayo agad. Gusto ko nang magdesisyon kung saan ilalagay ang bagong baby crib." "Tita, asta." Sa isang salitang iyon, nakumpirma ang hinala ko. Ang babaeng ito ay anak ng kapatid ni Doña Salud at kabit ni Ramon. Si Clarissa. Ang plano na isali ang kadugo sa kabit ng anak para agawin ang ari-arian ko at solohin ng kanilang angkan. Kahit ang bagong buhay ay ginagamit nila bilang kasangkapan para palayasin ako. Lampas na sa galit,
Nangingilabot na ako sa walang katapusang kasakiman nila. Bumuntong hininga ng maikli si Ati. Santos sa tabi ko. Kung sisirain nila ang kandado at papasok ng walang pahintulot ng may-ari na ikaw, isa itong krimen. Tumawa na tayo ngang pulis. Kalmadong kinuha ni Ati. Santos ang smartphone niya at nagsimulang tumawag sa mahinahong boses. Hello, pulis po ba ito? I-report ko po ang trespassing at malicious mischief. Ang address ay, habang nakatingin sa kanyang matatag na profile, mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng aking Boston bag. Idinikit ng locksmith ang parang drill na makina sa susuan ng pinto. Ang matinis na tunong metal na giying ay parang humihiwa sa dibdib ko. Ha ha ha, sa wakas. Mawawala na rin yung dugyot na babay at yung amoy amag na altar niya. Gusto ko nang itapon sa basurahan. Sa mga salitang lumabas sa bibig ni Clarissa, may tuluyang nanigas at nanlamig sa kaibuturan ng puso ko. Tumango si Doña Salud bilang paksang ayon. O nga, itapon na natin agad at bumili tayo ng magagandang gamit. O, kayo diyan, maghanda na kayong magbuhat. Natanggal ang kandado, at kasabay ngang mabigat na tuno na kalang. Bumukas ang pintong bahay na matagal kong pinrotektahan. Sa sandaling iyon, tama na yan. Itigil niyo agad ang ginagawa niyo. Ang mababangunit malinaw na boses ni Ati. Santos ay bumasa sa hangin ng tanghaling tapat. Dahan-dahan akong lumabas mula sa likuran niya. Paglingon ni na Doña Salud at Clarissa, kitang-kita ko ang mabilis na pamumutlang kanilang nga mukha. Elena? Bakit? Bakit nandito ka? Nanatili akong walang ekspresyon habang nakatingin sa sirang bahaging ng kandado na gumulong sa paanan nila. Mula sa malayong kalsada, dahan-dahang papalapit ang pulang ilaw at siranangang pulis. Ang matinding sikat ng araw na parang katapusan ng mundo ay nakdudulot ng amoy ngang nasusunok na aspalto. Biglang tumigil ang papalapit na sirena at nawala ang maingay na tunog. Sa halip, ang umiikot na pulang ilaw ng pulis ang walang awang tumanglaw sa namumutlang mukha ni Doña Salud. Nakatayo ako doon nang hindi gumagalaw. Na parang ang mapa ko ay malalim na nakabaon sa lupa. Dalawang pulis na nakauniporma ang bumaba sa patrol car at dahan-dahang lumapit sa amin. May report kaming natanggap. Anong ginagawa niyo dito? Nang tanungin ng pulis sa mababang boses. Nataranta si Doña Salud at iwinasiwas ang kanyang nga kamay. Sir, hindi po. Bahay po itong anak ko at itong babaeng to ay ang balif kong manugang. Para matakpan ang kanyang kasalanan. Nagsisinungaling siya na parang humihinga lang. Sa kanyang kaawa-awang itsura, nakaramdam akong tahimik na awa. Nagtago din si Clarissa sa likod ni Doña Salud at sumigaw sa matinis na boses. O nga, siyang kusang umalis ng bahay tapos tumawag ng pulis para mangasa, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Ati. Santos at tahimik na humakbang paharap. Ako po si Ati. Santos, ang abogado ni Mrs. Elena. Kinuha niya ang kanyang calling card mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at iniabot sa pulis. Pagkatapos, ipinakita niya ang titulo ng bahay at ang ID ko na kinuha niya mula sa Boston bag ko. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Elena at sa kanyang asawa. Ang pagsira sa kandado at paglabas ng magamit ng walang pahintulot niya ay malinaw na malicious mischief at trespassing. Sa paharap ng malamig na katotohanan, biglang nanigas ang hangin sa paligid. Nagulat ang locksmith at mga tauhan ngang lipat bahay at umatras. Ha? Wala kaming narinig na walang pahintulot ng asawang babay. Nagmamadaling ibinabang ang locksmith ang hawak niyang drill sa lupa. Sabi ng kliyente naming si Mr. Oyama ay lumipat na daw ang asawang babay. Namumutla din ang mukha ng supervisor ng lipat bahay habang ipinapakita ang mga dokumento sa pulis. Ang mga trabahador ay tuluyang naloko at muntik nang maging kasabwat sa krimen. Nangingini ang labi ni Doña Salud at may lumalabas na boses na hindi maintindihan. Sa sandaling iyon, isang itim na taksi ang tahimik na huminto sa likod ngang patrol car. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba si Ramon na naka-Amerikana. Sa kamay niya ay may hawak na buket ng matingkat na pulang rosas.
na malamang ay regalo para kay Clarissa. Ma Clarissa, nailabas na ba lahat ng gamit? Mayabang na sumigaw si Ramon habang papalapit, pero tumigil siya nang mapansin ang kakaibang hangin sa paligid. Ang pulis ang natatakot na si Doña Salud, at ako na nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon. Ang hawak niyang boke ng rosas ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa tuyong aspalto. Elena, bakit nandito ka? Di ba pumunta ka sa kabilang bayan? Mabilis na namutla ang mukha ni Ramon. Bumalik ako para hulihin kayo sa akto. Nang tahimik ko itong sabihin, namula ang mukha ni Ramon at sumigaw. Huwag mo akong lokohin! Manager ako! Anong masama sa pagtatapon ng mga basurang gamit? Kahit maraming tao sa paligid, akmang lalapit si Ramon sa akin. Ngunit humarang si Ati Santos sa harap ko at pinigilan siya sa malamig na boses. Pagtatapon ng basurang gamit? Ang ibig niyo bang sabihin ay ang pagtatapon ng lahat ng gamit ng asawa niyo at pagpapasok ng baby crib ng ibang babae? Natigilan si Ramon sa direktang tanong, ngunit agad siyang nakabawi at sinabing, problema tungang mag-asawa. Huwa kang makialam. Hindi lang ito problema ng maasawa, Ginoong Ramon. Kinuha ni Ati Santos ang isang stapled na dokumento mula sa kanyang bag at iniharap sa mukha ni Ramon. Ito ay kopya ng pinakeng annulment papers na muntik ko nang mapigilan sa munisipyo. Bukod dito, naroon din ang litrato ng kasulatan ng pagbebenta ng bahay na nahanap ko sa itim na kabinet, ang papeke ng pirma ni Mrs. Elena para ibenta ang bahay ng walang pahintulot. Ito ay malinaw na krimen ng falsification of private documents at paggamit nito. Mga pulis, ito po ang ilan sa mga ebidensya nang iabot ni Ati Santos ang mga dokumento sa pulis. Matalim na kumislap ang manamata ng pulis. Sir, pwede bang sumama kayo sa istasyon para magpaliwanag? Nang hina ang tuhod ni Ramon, at napaupo siya sa lupa. Tumili si Clarissa, wala akong kinalaman. Sila ang may gawa niyan. Habang pilit na inaalis ang kamay ni Doña Salud at nagtatangkang tumakas. Tahimik kong tiningnan ang nakakasuka nilang pagtatraidoran sa isa-isa. Kumpara sa mga insultong ibinato nila sa akin noon, ang kaawa-awang itsura nila ngayon ay nararapat lang na parusa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mamahaling kotse sa harap ng bahay na may maingay na makina. Ang bumaba mula sa driver's seat ay isang matandang lalaki na nakasuot ng magarang Amerikana. Siya ang kapatid ni Doña Salud at ama ni Clarissa, ang presidenteng real estate company na si Tio Berting. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang gulo sa paligid. Hoy, Salud! Anong nangyayari dito? Bakit may pulis? Sa sandaling sumigaw si Tio Berting, tumunok ang smartphone ni Ramon ng kring. Sa nangingini na kamay, tiningnan ni Ramon ang screen at lalong lumalim ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Boss! Bakit po ngayon? Nang sagutin niya ang tawag, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa kabilang linya. Ramon, balita ko nagkaroon kang 5 milyong pisong utang sa lending investor nang hindi sinasabi sa kumpanya. Nakatanggap ang kumpanya ng demand letter mula sa abogado na nagpapakilalang kinatawan ng asawa mo ngayon lang. Inayos ni Ati Santos ang kanyang salamin sa tabi ko. Ang agawin ang bahay ko, bayaran ang utang, at mamuhay ng masaya kasama ang bagong pamilya. Ang kanilang maruming pangarap ay tuluyan ng gumuho ngayon na may ingay. Ang init ng aspalto na parang musunog ay gumagapang mula sa paanan ko. Ang hangin ng early summer ay mainit, at mula sa smartphone na gumulong sa lupa, mahinang naririnig ang tutut na electronic sound. Si Ramon ay parang pupet na naputulan ng tali, walang lakas na nakaluhod sa lupa. Ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo ay gumagawa nga. Itim na mansa sa kanyang paanan. Tapos na ang buhay ko. Tahimik ko lang na tiningnan si Ramon na bumubulong na parang deliryo. Hindi naman siya naknakaong perang kumpanya. Ngunit ipinadala ni Ati Santos sa kumpanya ang ebidensyang pambababae, utang, at ilegal na pag-agaw ngari-arian sa pamamagitan ng demand letter. Imposibleng patawarin ng kumpanya na mahigpit sa rules ang ganitong empleyado.
Nagbago ang ekspresyon ni Tio Berting at hinablot ang kwelyo ni Ramon. Walang hiya ka. Usapan natin ibebenta ang bahay at bibigyan mong komisyon ang kumpanya ko. Ang pangit na aweng makamaana ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na residential area. Inayos ni ate. Santos ang kanyang salamin at matalim na tumingin kay Tio Berting. Mr. Oyama, kasabwat din kayo. Naghahanda na kaming magsampa ng kaso laban sa inyo bilang kasabwat sa falsification of private documents at paglabag sa Real Estate Service Act dahil itinuloy niyo ang proseso kahit alam niyong peke ang kasulatan ng paksang-ayon. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, namutla ang mukha ni Tio Berting. Ako? Naloko lang ako. Ang lalaking to ang gumawang lahat. Ang magatong kanina lang kay ipinagmamalaki ang kanilang ugnayan bilang magkadugo ay madali nang nagtatraidoran kapag nagkagipitan. Iyon ang tunay nilang pagkatao. Nakisabat ang pulis sa pagitan nila na may halong pagkadismaya sa mukha. Doon na kayo magpaliwanag sa istasyon. Sumama kayong dalawa sa patrol car. Nang piliting patayuin si Ramon, biglang kumapit sa kanya si Doña Salud na parang baliw. Ramon, anong ibig sabihin nito? Kung matatanggal ka sa trabaho, paano na ang pagtanda ko? Hinila ni Doña Salud ang Amerikana ni Ramon ng buong lakas. Kung hindi may bebenta ang bahay, wala tayong magagawa. Yung prang nasa bangbuk ko na ipinatago ko sa iyo, ibalik mo na yon. Kahit ako lang, tatakas ako sa ligtas na lugar. Sa sigawng biyenan kong makasarili hanggang sa huli, dahan-dahang tumingala si Ramon. Ang nga mata niya ay walang buhay at malabo na parang itim na butas. Sorry. Yung prang yon. Namamaos ang boses ni Ramon. Yung prang yon matagal nang naubos pambayad sa interes ng utang. Sa sandaling iyon, tumigil sa paggalaw si Doña Salud. Ano? Isang boses na parang tanga ang lumabas sa bibig niya. Hindi lang 5 milyon ang utang ko. Umutang din ako sa Loan Shark, at ang ipon mo, matagal nang naubos sa buwan ng hulog. Umirap si Doña Salud at bumaksak sa lupa. Ang pinakamamahal niyang anak na pinagkakatiwalaan niya, nang lubos ay inubos pala ang lahat ng kayamanan niya. Ito ang nakakatawa at kauaawang katapusan ng babaeng minaliit ako at pinalaki sa layaw ang anak niya. Nang makita ang sitwasyon, tumili si Clarissa at nagsimulang umatras. Uuwi na ako. Ayoko nang masangkot sa ganitong gulo. Ipapa-abort ko na rin ang baby. Nang tatakbo na sana siya habang tumutuno ang takong ng sapatos niya, binato siya ni ate. Santos ng malamig na salita. Miss Clarissa. Naipadala na rin ang demand letter para sa damages sa mga magulang niyo. Siguradong nakakagulo na sa bahay niyo ngayon. Nang ma-realize niyang wala na siyang matatakbuhan, napaupo si Clarissa at tinakpan ang kanyang mukha. Si Ramon at Tio Berting na isinasakay sa patrol car, si Clarissa na umiyak, at si Doña Salud na nakadapa sa lupa at hindi gumagalaw. Tiningnan ko ang eksena kung saan ang madati kong kapamilya ay sinisira ang sarili nila gamit ang mamatang walang emosyon. Wala na akong lugar dito, at wala na ring dahilan para manatili. Nang medyo humupa na ang gulo at hindi na makita ang pulang umikot na ilaw ngang pulis. Nang ayusin ko ang hawak ko sa Boston bag, isang itim at maduming lumang fan ang tahimik na huminto sa harap ngang bahay. Dahan-dahang bumukas ang bintanang may tin, at lumabas ang ulong isang lalaking nakasuot ng baduy na shirt. Tiningnan ng lalaki si Doña Salud na nakaupo sa lupa, at nagsalita sa mababa at paos na boses. Lola, ito ang bahay ni Ramon, di ba? Gusto lang naming pag-usapan ang prang inutang niya. Dumaan ang basang hangin ng summer sa lumang kanto. Ang lalaking bumaba sa pintongang itim na fan ay matalim na nakatingin kay Doña Salud. Sa likuran niya ay may dalawang malalaking lalaki na mukhang sangkot sa sindikato. Ang residential area na maingay kanina ay biglang tumahimik na parang sementeryo. Nanginginig sa takot si Doña Salud habang nakaupo sa lupa. At pilit na binuka ang bibig niya. Sino kayo? Kaibigan ni Ramon. Tumawa ang lalaki at walang ingat na iniharap ang isang dokumento sa mukha ni Doña Salud. Kaibigan?
Nakpapatawa ka ba? Umutang sa amin si Ramon at tinangkang tumakas. Alam naming ito ang bahay niya at kayo ang nakatira dito. Ang boses ng lalaki ay kasinlaming ng yelo at puno ng nakakasakal na pressure. Kung hindi niyo mababayaran ang pera, kukunin namin ang bahay na to. Hindi. Kahit makasangkapan at appliances, kukunin namin lahat. Sanay na kumuha ang mga lalaking bareta at lubid mula sa van. Umiyak at sumigaw si Doña Salud habang nakakapit sa binting lalaki. Tama na. Mahalaga ang bahay na to sa akin. Kapag ibinenta to, makakapera tayo. Ngunit malami na inalis ng lalaki ang kamay ni Doña Salud sa balikat niya at sinabing, kahit gustuhin naming ibenta, hindi may bebenta ang bahay na to. Tahimik ko lang na pinanood ang eksena mula sa likod ng posteng kuryente. Marahang tinapik ni Ate Santos ang balikat ko. Mrs. Elena, huwag niyo nang tingnan. Minamatiyagan din ng pulis ang ngalawan shark na to. Hindi lang si Ramon, pati ang nga taong ito ay mapaparusahan ng batas. Tumanggo ako ng bahaya. Kahit sino pa sila, ang nangyayari ngayon sa bahay na ito ay karma lang nila. Inalala ko ang mga kahihiyan na naranasan ko sa bahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang malulupit na salita ni Ramon, ang paulit-ulit na pang-api ni Doña Salud ang maaraw na minaliit ang mga magulang ko. Kung naktiis lang ako noon at hinayaang agawin ang lahat, siguro ngayon ay palaboy-laboy na kami ng nga anak ko sa kalsada. Pero lumaban ako. Nangolekta ako ng ebidensya. Nag-aral ng batas. At tumayo sa sarili kong nga paa. Narinig ko ang mayabak nga lalaki na pumasok sa loob ng bahay na hindi nahuhubad ng sapatos at ang tunog ngang marahas na paggalaw sa lumang altar. Paulit-ulit na naririnig ang sigaw ni Doña Salud. Siya na nagtangkang palayasin ako at itapon ang altar bilang basura ay sinisira ngayon ang bahay na akala niya ay sa kanya ngang ibang tao. Ang tanawing iyon ay mas mabigat sa dibdib kaysa sa anumang paghihiganti. Maya-maya, dumating ang isa pang patrol car na may sirena sa harap ngang bahay. Bumalik ang mapulis na nakdala kina Ramon kanina. Nang makita ng galawan shark ang mapulis, nataranta silang sumakay sa van. Pero napaligiran na sila at wala nang matatakbuhan. Huwag kayong gagalaw. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ng pulis at sunod-sunod na pinadapa ang mga lalaki sa lupa. Kayo din. Arestado kayo sa ilegal na paniningil. Sunod-sunod na pinosasang ng mga pulis ang mga lawan shark. Tulala si Doña Salud habang nakadapa sa lupa at pinapanood ang pangyayari. Wala nang natirang pride sa mukha niya. Tanging ang walang laman ng mga mata ng matandang nawalan ng lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hakbang-hakbang. Nang mapansin ni Doña Salud ang mayaba ko, dahan-dahan siyang tumingala. Wala na ang matalim na tingin na dati niyang ibinabato sa akin. Elena, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ang bahay na to. Ako. Tumigil ako sa harap niya at tahimik na ibinaba ang Boston bag. Mama, hindi ako pumunta dito para tulungan kayo. Sinabi ko iyon ng malinaw. Na may determinasyon na walang makakatibag. Nagtiis ako hanggang ngayon para protektahan ang alaala ng magulang ko at ang kinabukasan ng mga anak ko. Ang batas na ang bahala sa lahat ng ginawa niyo. Wala na akong kinalaman sa buhay niyo. Minsan ko lang tiningnan ang kanyang kaawa-awang itsura. At tumalikot na ako. Narinig ko ang pag-iya at pagsigaw ni Doña Salud sa likuran ko. Pero hindi na ako lumingon ulit. Ang sobrang habang impyerno sa buhay ko ay sa wakas maglalaho na. Kinukulayan ng pulang sunset ang bubong lumang bahay. Bukas ng umaga. Wala nang tao sa bahay na ito. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa direksyon kung saan sumisikat ang bagong pag-asa. Ang langit sa labas ng bintana ay maaliwalas na parang walang nangyaring bagyo kahapon. Ang amoy ng lumang bahay ay isa na lang amoy ng alikabok at kahalumigmigan na hindi na nagdudulot ng anumang emosyon sa akin. Ilang araw na ang nakalipas at ang makasangkapan at appliances na sumusuporta sa buhay ng pamilya namin hanggang kahapon ay wala na sa loob ng bahay. Ang eksenang iyon kung saan muntik ng hakutin ng truck ang nagamit ay parang matagal na panahon na ang nakalipas. Sa mesa sa sala,
Nakapatong ang makapal na tumpo ng mga dokumento na dinala ni Ati Santos. Sa pinakaibabaw nito ay ang notis ng annulment na sa wakas ay natanggap na. Mrs. Elena, tapos na ang lahat ng legal na ugnayan niyo. Nang marinig ko ang kalmadong boses ni Ati Santos, huminga ako ng malalim. Nararamdaman kong dahan-dahang natutunaw ang mabigat na kadena na nakapulupot sa katawan ko. Nasa kulungan pa rin si Ramon dahil sa hinalang falsification of private documents. Nagwawala daw siya at gustong makipakita sa akin, pero ni minsan ay hindi ko siya dinala. Kahit anong mangyari sa buhay niya mula ngayon, wala na akong pakialam. Sa malamig na interrogation room na yon, pagbayaran niya sana habang buhay ang bigat ng maginawa niya. Si Doña Salud naman? Bilang matandang walang kamag-anak? Ay, napagdesisyunang ilipat sa isang lumang pasilidad para sa matatanda sa tulong ng DSWD. Nakuha ngang loan shark ang bahay. Wala na siyang matatakbuhan. Nang kunin ko ang magamit ko kahapon, narinig kong bumulong siyang sorry sa maliit na boses sa sulok ng kwarto. Pero sobrang lami ng puso ko kaya wala akong naramdamang bigat sa pahingi niyang tawad. Ang babaeng nang apisa akin at nagtangkang palayasin ako sa bahay na ito. Karma lang siguro na sa ganung lugar siya pupulutin sa huli. Pumunta ako sa kwarto ng bata. Abala sina Leo at Yoy sa pag-iimpake ang kanilang malibro at damit sa maliliit na bag. Ma, hindi na tayo babalik dito? Naalalang tanong ni Joy. Pupunta tayo sa bago at mas maliwanag na bahay na para lang sa atin. Wala nang sisigaw sa atin doon. Sa sinabi ko, medyo nakahinga ng maluwag ang dalawa at ngumiti. Naprotektahan ko ang mga anak ko. Ang katotohanang iyon lang ang tanging ipinagmamalaki ko ngayon. Gabi na. At baka ito na ang huling gabi ko sa bahay na ito. Pinatay ko ang ilaw sa kusina ng mag-isa. Ang liwanag buwan na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng puting liwanag sa kwartong wala ng tao. Sa bahay na ito, matagal akong nagtimping ng iyak at naktiis. Ang malamig na tingin ni Doña Salud at Ramon. Ang pangamba sa hinaharap. Pero tapos na ang lahat ng iyon. Binuksan ko ang screen ng smartphone ko at tiningnan ang kontrata ng bagong bahay. Ang lugar ay isang bayan sa probinsya na malayo dito at tanaw ang dagat. Naghihintay doon ang bagong buhay at tahimik na oras. Mapayapang araw-araw na makakatawa kami ng mga bata nang walang inaalalang iba. Iyon ang pinakagusto ko higit sa lahat. Paalam. Bumulong ako ng mahina kahit walang kausap. Puno nga alaala ng nanay ko ang bahay na ito, pero mas marami ang hirap. Muli kong pinagmasdan ang buong bahay sa huling pagkakataon. Wala na akong panghihinayang dito. Kinabukasan. Tapos na akong mag-ayos para sa bagong buhay. At dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa harap. Nakakasilaw ang sikat ng araw sa umaga na tumatama sa mukha ko. Sa labas, tahimik na naghihintay ang taksi na inarkila ni Ati Santos para sa paglipat. Napansin akong kapitbahay na si Aling Carmen mula sa bakuran niya at kumawi siya ng bahagya. Yumuko ako ng malalim at humakbang ako patungo sa kinabukasan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng mensahe ang smartphone ko. Galing ito kay Ramon na nasa kulungan. Ngayong nawala na ang lahat, saka ko lang na-realize kung gaano kakahalaga. Parang awa mo na. Kahit isang beses lang, makipakita ka sa akin. Walang pag-alinlangan kong binura ang mensahe sa screen. Wala nang natitirang emosyon sa mukha ko. Sumakay ako sa taxi. At sinabi sa driver sa kalmadong boses, Manong, pakidala po kami sa bago naming bayan. Kasabay ng paandar ng kotse, lumalayo sa likuran ko ang dati kong buhay. Wala na ni isa ang pwedeng kumontrol sa buhay ko. Puno ng nakakaginhawang pakiramdam ng kalayaan ang dibdib ko. Pagbukas kong bintana, ang hangin na may amoy ng dagat ay dahan-dahang dumaan sa loob ng kotse. Ito ay isang maliit na bayan sa tabing dagat na malayo sa Maynila. Ang bago kong bahay ay medyo luma na, pero maganda ang sikat ng araw. Ang tunong ng pagsuot ng sapatos ng gabata papasok sa eskwela. Ang tunong ng sirena ng barko sa malayo. Ang lahat ng ito ay parang magandang musika sa pandinig ko ngayon. 6 na buwan na ang nakalipas.
Noong nakaraang linggo ko natanggap ang huling report mula kay Ati Santos. Hindi nagnakaw si Ramon ng perang kumpanya. Pero nakatanggap siyang mabigat na parusa dahil sa planadong krimen na palayasin ako para paktakpan ang matagal na niyang utang. Hinding-hindi na siya magpapakita sa harap namin. Ang bahay ay na-foreclose at ibinenta at ang pinakbentahan ay ginamit pambayad sa malaking bahagingang utang. Ang obsesyon ni Doña Salud na protektahan ang bahay na iyon at ang makasariling paknanasa ni Ramon ay naglahong parang bula. Minsan ay may dumarating na formal na ulat mula sa pasilidad na tinitirhan ni Doña Salud. Ayaw daw niyang makpatulong kumain at laging umiyak at sumisigaw na tawagin ang anak niya. Kahit marinig ko ang ulat na iyon mula sa staff, ang puso ko ay tahimik na parang lawa. Wala nang tao sa bahay na iyon kung saan niya pinalaki sa layaw ang anak niya at inapi ako. Kapag naisip ko na ang pinakakinatatakutan, niyang pag-isa ang tanging kasama niya ngayon, nakakaramdam ako ngang hindi may paliwanag na kawalan. Tungkol naman kay Clarissa, wala na akong balita pagkatapos nun, itinawil siya nga magulang niya, pinandidirihan nga kamaanak. At narinig kong natapos na ang buhay niya sa sandaling malaman ang relasyon nila ni Ramon. Ang kinabukasan nilang makakadugo na nagbalak agawin ang lahat sa akin ay tahimik na naksara nang walang nag-congratulate. Ang buhay ko ay simple lang. Nagsimula akong magtrabaho sa isang opisina sa malapit at nakahanapin mabubuting kaibigan ang mga bata sa bago nilang eskwela. Ma! Ang sarap ng baon ko ngayon! Sinasabi iyon ni Leo at Joy habang tumatawa sa hapag-kainan. Tuwing nakikita ko ang mga ngiting iyon, nasisiguro kong hindi mali ang naging desisyon ko. Wala nang sikretong pinto, unong lumang telepono, o gabi na natatakot sa malamig na tingin. Ang gusto kong protektahan ay hindi marangyang buhay o sasabihin ng ibang tao, kundi ang ngangiting ito nga anak ko. Nandito na kami. Naririnig ko ang boses na mga bata pagkauwi galing eskwela tuwing dapit hapon. Inalis ko ang apron ko at pumunta sa pinto. Welcome home. Nakabili ako ng sariwang isda ngayon. Hinaplos ko ang ulo ng dalawa. Amoy araw ang buhok ng mga bata. Ang salitang pamilya na dati ay parang impyerno, ngayon ay nag-iwan ng mainit na pakiramdam sa puso ko. Minsan ay may naririnig akong kwento ng mataong naghihirap sa problema sa pamilya tulad ko nun. Sa mga oras na iyon naisip ko, wala kang kasalanan. Sapat na ang pagtitiis mo. Kaya huwag mo nang piliting magpatawad. May karapatan kang mabuhay ng sarili mong bagong buhay. Ang dagat sa labas ng bintana ay kumikinang sa kulay ginto dahil sa sunset. Ang mamahihirap na araw na iyon ay maaring mahabang paghahanda lang para hubugin ang sarili ko ngayon. Huminga ako ng malalim at naginat. Dahan-dahang humahaplos sa pisngi ko ang hangin mula sa dagat. Dito magsisimula ang buhay ko. Tutunawin ko sa dagat na ito ang lahat ng sumpang ang nakaraan at magpapatuloy ako sa paglalakad. Kapag lumingon ako, wala nang daan pabalik. Titingin lang ako sa harap at tatahakin ang bagong daan. Sinakain na tayo. Tahimik akong ngumiti habang nakatingin sa mainit na hapunan na nakahain sa mesa. Ang dagat sa labas ng bintana ay payapa at tahimik na humahampas ang mga alon. Tapos na ang mahaba kong laban, at sa wakas ay nakamit ko na ang tunay na kapayapaan. Salamat. Sa sarili ko na nalampasan ang mga mahihirap na araw na iyon, at sa bagong kinabukasan na magsisimula ngayon. Kakainin ko ang pinakamasarap na hapunan ngayong gabi kasama ang mga anak ko. Dahil ito ang pinakamasayang bagay na pinili namin.